Ulat sa budget hearing sa Kamara ang umano'y conflict of interest ng isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na may asawang contractor umano ng mga proyekto sa gobyerno. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Nanawagan ng ACT Teachers Party List kay Commission on Audit Commissioner Mario Lipana na magbitiw sa pwesto dahil sa posibleng conflict of interest. Sa budget hearing ng COA sa Kamara, sinabi ni ACT Teachers Representative Antonio Tino na malinaw na may paglabag sa konstitusyon si Lipana dahil may financial interest ito sa negosyo ng asawa niya na contractor. Maging si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kinwestiyon din ang posibleng conflict of interest ni Lipana dahil bahagi ito ng komisyong nagsasagawa ng audit sa mga proyekto ng gobyerno habang ang misis nito ay may mga proyekto sa gobyerno. Ayon kina San Fernando at Tino, napagdududahan ang integridad ng COA dahil dito. Ayon sa COA, mahigit 326 million pesos na ang naibayad sa mga proyekto ng misis ni Lipana. Ayon kay COA Chair Camalila Cordoba, sa personal niyang pananaw, may conflict of interest at posibleng paglabag sa konstitusyon si Lipana. Pero idiniin ni Cordoba na wala siyang kapangyarihang disiplinahin ang kanyang mga opisyal dahil ang COA ay isang komisyong itinalaga ng konstitusyon at sila ay impeachable officials. Ang desisyong magbitiw rin sa pwesto ay kay Lipana lamang anya. Wala si Lipana sa budget hearing ngayon dahil ayon kay Cordoba, ito ay naka-medical leave sa Singapore. Naungkat din ang ilang umano'y flood control project sa Bulacan na iniimbestigahan na ng Kongreso. Ayon kay Cordoba, may fraud audit report na laban sa 2 proyekto ng St. Timothy Construction, 2 proyekto ng Wawaw Builders at 1 proyekto ng Sims Construction Trading. Naisumite na rin daw nila ang mga fraud audit report sa Office of the Ombudsman itong Lunes. Kapag nagsimula na raw ang investigasyon ng Independent Commission, ay pwede rin daw nilang ibigay roon ang mga ulat. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.